Ang pagiging kabahagi ng Sunday School Ministry ay ako po si Nancy Canlas. Ako po ay naka-assign bilang teacher sa level 1. Ako po si Lelani R. Pernia. Uma-attend sa JF Kabuyaw na kung saan ay isang guro sa Sunday School Ministry. Ako si Judel Herradura. Ako ay na-assign bilang assistant sa Sunday School. Nagsimula din ako as a Sunday schooler dito. Natapos ko lahat ng level. Simula level 1, level 2, level 3. At ngayon ay naglilingkod na rin dito rin sa Sunday School. Na-inspire ako sa mga teacher doon, sa mga creativity nila na magturo. Napapadali nila yung salita ng Diyos para sa mga bata na matutunan. Natutuwa ako sa mga bata, lalo na kapag nakita mo silang nag-grow, may nakita ka sa kanilang nagbabago every week. Nagsimula po akong dumalo dito sa ating JFCM Kabuyaw taong 2012. Naging kabahagi po ako ng Sunday School Ministry sa pamamagitan po ng isa nating teacher, si Teacher Len. Tinanong niya po ako kung nais ko daw maging assistant sa Sunday School, and by that time po, wala pa naman po akong ministry, so pumayag po ako. Doon po nagsimula ang lahat. Bago ako magsimula sa Sunday School, ako ay nasa media team. Ito yung nagpi-play ng PowerPoint na kung saan yun yung ginagamit sa preaching. Then one day, kinausap ako ni Pastor na, Ate Lani, parang mas gusto ko doon ka sa Sunday School. Mapapakinabangan yung iyong talento na meron ka bilang isang guro na rin. Sa aking part, bukod sa pagtuturo sa paaralan, iba naman yung turo na maibigay ko dun sa mga bata patungkol nga sa pananampalataya. And then, noong 2013, nag-umpisa ako sa Sunday School. Mahalaga po ang ministeryo na ito sapagkat bukod po sa ating mga tahanan, dito po natin natuturuan ang ating mga kabataan ng kagandahang asal at higit po sa lahat, ng salita ng ating Diyos at tamang pagkakailala sa Kanya. Ito ay isang character foundation. Ang mga bata sa murang edad pa lamang ay maturuan natin sila patungkol sa pananampalataya. And isang halagaan is yung para sa mga magulang na merong mga batang kasama na maliliit, hindi sila maabalang dalhin kasi baka isipin nila, baka magingay dun sa church yung mga bata, and then yung Sunday School Ministry yung sasabihin, pwede nyo naman pong dalhin, meron naman pong school dun na para matuto rin yung mga bata at the same time. Bilang training minister head po ng Sunday School Ministry, ako po ang gumagawa ng mga schedule po ng ating mga teachers and assistants. Ako rin po ang nagbibigay sa kanila ng mga lessons, mga materials na pangturo po nila na gagamitin nila sa Sunday School. Kung may mga concerns po sila, ako po ang nagpapaabot nun sa ating pastor at sa ating pong mga elders. I make sure din po na every Sunday, meron pong snacks ang ating mga bata. As a assistant, sarili ko talaga yung hinahanda ko. Especially yung strength tsaka yung energy ko. Dapat nagmamatch sa mga bata, pati yung strength. Dapat kung anong gusto nilang ibibigay ko, parang gano'n. Bilang isang guro, kailangan mo talagang paghandaan yung puso at isipan. Kailangan din ay inaaral mo yung mga lesson na ibinigay, yung mga materyales, props, PowerPoint. Kailangan ihanda mo yun para maging lively yung pagtuturo mo sa mga bata. Mas madali nilang maunawaan kung mayroon kang ipapakita sa kanila at i-activity nila yung mga aralin. Ang Sunday School ay nangangailangan po ng teachers and assistants. Sa mga nagnanais po na maging kabahagi, dapat po nakapagtapos sila ng 6 months Bible Studies, nakapagtapos din po sila ng School of Workers, aktibo silang nakikibahagi sa lahat po ng gawain ng ating iglesia. Hindi naman po natin nire-required na kailangan is professional teacher talaga sila. And dapat po nandun yung kanyang love sa gawain ng pagtuturo dahil ito po ay isang challenging talaga na paglilingkod. Kailangan po ng mahabang pasensya and pagtsatsaga. Ganun din po ang energy, lalo na po sa level 1 na halos mga batang-bata pa po talaga ang hinahawakan o tinuturuan.
Sa mga nais pong mag-join o sumali po sa Sunday School Ministry, ang paglilingkod po ay isang pribilehiyo magagawa natin para sa Panginoon. Sa paglilingkod po tayo lalago. So kung may pagkakataon maglingkod po tayo. Huwag po nating ipagwalang bahala iyon sapagkat hindi po lahat may pagkakataong makapaglingkod. Huwag po nating ipagdamot na makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Ang hamon na kakaharapin ng mga nagnanais na magturo sa Sunday School ay 3 bagay. Dapat meron kang pag-ibig, meron kang commitment, at meron kang passion. Kung ito ay taglay ng isang nagnanais na maging kabahagi ng Sunday School Ministry at yung pag-ibig mo sa Diyos ay naipapakita mo sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga batang nangangailangan nito. Kung gusto talaga nila ito, dapat nasa puso nila kasi kagaya ng sabi nila Sister Nancy na isang challenging na ministeryo nga ito kasi bata nga yung babantayan nyo at kayo nasa mga kabataan na dapat i-match nyo yung energy nyo tsaka yung strength nyo sa ministeryo na ito. Kasi minsan yung riot nila parang nag-aagawan. So, una, papaunahin ko muna yung isa and then ipapasunod ko yung isa para masatisfy yung dalawa. Tsaka wag mong sabayan sila. Dapat manatili kang kalmado and just do your thing. Ang naalala ko bilang isang guro ng Sunday School kung bakit patuloy akong maglilingkod, makita ko yung mga tinuruan ko before na sila ay naglilingkod na rin sa Panginoon. At nakikita ko sila na yung pananampalataya nila ay nananatili sila doon sa pananampalatayang na-impart namin sa kanila. Ang pagiging kabahagi ng Sunday School Ministry ay isang kagalakan at pagpapala para sa akin sapagkat dito ko na ipapagamit ang kaloob ng Diyos para sa akin. Sabi nga sa unang Pedro 4:10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos.